May mga bagay talaga tayong kayang gawin para sa mga mahal natin sa buhay. Lahat gagawin natin, lalo na at buhay nila ang nakataya. Sa isang makipot na eskinita sa tondo, hinihingal na huminto si Dane at sumandal sa malamig na pader. Pero maya-maya lamang ay tumakbo siyang muli. Hindi siya pwedeng tumigil kung hindi buhay niya ang kapalit. Naririnig niya ang mga yabag sa likuran niya. Mabibigat ang mga iyon, mabilis at puno ng pagbabanta. Dane! Huwag mo kaming takbuhan. Ang utang ay utang. Sigaw ni Boy Tato, ang kanang kamay ni Mang Goryo. Hindi lumingon si Dane. Ang hapdi ng gasgas sa kanyang tuhod ay baliwala kumpara sa kagustuhan niyang mabili ang gamot na nasa resetang hawak niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagtatago sa lugar na iyon. At iyon ang dahilan kung bakit kahit ang dangal niya ay handa niyang itaya para sa nanay niyang unti-unting nilalamon ng sakit nito. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang nakakasilaw na liwanag ang nagpatigil sa kanya. Isang itim na van, makintab, at tila pagmamayari ng isang bilyonaryo ang huminto sa mismong tapat niya. Bumukas ang pinto at bago pa man siya makasigaw, isang panyong may amoy ng kemikal ang itinakip sa kanyang ilong. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan, ang nakita niya ay ang malabong refleksyon ng kanyang mukha sa salamin ng sasakyan. Nang magising si Dane, ang unang naramdaman niya ay ang lambot ng higaan. Hindi ito ang manipis na banig na nakasanayan niya. Amoy lavender ang paligid at ang hangin ay malamig. Gising ka na pala, Twinnie. Halos mapatalon si Dane. Sa tapat ng isang malaking salamin, nakaupo ang isang babae. Kung hindi dahil sa ayos ang buhok nito at sa suot nitong silk na robe, aakalain ni Dane na nakatingin siya sa sarili niyang refleksyon. Sino ka? Nasaan ako? Nanginginig na tanong ni Dane. Ako si Crystal Monteverde. Sagot ng babae habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang nito ay puno ng awtoridad. At ikaw, Dane, ikaw ang magliligtas sa akin. Inlatag ni Crystal ang isang kontrata. 5 milyong piso. Yun ang halagang nakasulat doon. Para kay Dane, kayang buhayin ng halagang yun ng nanay niya. At ang kapalit, 6 na buwan na pagpapanggap bilang ang bilyonaryang si Crystal, habang ang tunay na Crystal ay nagtatago upang hanapin ang pumatay sa ama nito. May isang rule lang ako, Dane. Bulong ni Crystal. Kanyang mga titig ay tila yelong nanunuot sa buto. Ang fiancé kong si Jace. He is a god among men. Spend his money, live in his house, but never ever let him into your heart. Kapag nahulog ka sa kanya, hindi lang pera ang mawawala sa'yo, kundi pati na rin ang buhay mo. Napalunok si Dane. Dahan-dahan siyang hinaplos ni Crystal sa buhok at saka nagpatuloy sa pagsasalita. Meron tayong 7 araw. 1 linggo para burahin ang pagkatao mo at itanim sa utak mo ang bawat detalye ng buhay ko. Kapag nagkamali ka, hindi lang ako ang babagsak. Mamamatay din naman ang nanay mo dahil wala ka ng perang pambayad sa ospital. Ang sumunod na 7 araw ay naging isang buhay na impyerno para kay Dane. Isang team ng mga dayuhang aestheticians ang dinala sa penthouse. Isinailalim si Dane sa matinding skin bleaching, hair treatments, at laser procedures para burahin ang mga peklat na dulot ng kahirapan sa kanyang balat. Binunot ang bawat hibla ng buhok na hindi maayos at kinuskos ang kanyang mga kalyo hanggang sa mamula ang kanyang mga palad. Ang balat ko ay parang porselana, Dane.
Hindi yan dapat magbukang balat ng labandera. Asik ni Kristal habang pinapanood siya. Pinakabisado din kay Dane ang isang makapal na folder. Dito nakasulat ang bawat pangalan ng board members ng Monteverde Group, ang mga paboritong brand ng designer shoes ni Kristal, at ang mga sekreto ng mga socialite na kaibigan nito. Ngunit ang pinakamakapal na folder ay tungkol kay Jace. Jace is my fiancé by contract. Paliwanag ni Kristal habang nagpapakita ng mga video nito sa isang malaking screen. He's cold, calculated, and hates me. Pero huwag kang magkakamali. Mabagsik ang instinct niya. He reads people for a living. At isang maling kislap ng mata mo, malalaman niyang hindi ako ang taong kaharap niya. Pinilit si Dane na magsalita na may slang at mataray na tono. Ulitin mo. I don't care about your opinion, Jace. Utos ni Kristal. I don't care about your opinion, Jace. Ulit ni Dane. Masyadong malambot. Gawin mo namang mas matalas. Isipin mong ikaw ang may-ari ng buong mundo at lahat ng tao sa paligid mo ay basura. Pati ang paraan ng paghawak ng tinidor, ang pag-inom ng wine at ang paglalakad sa matataas na stilettos ay pinag-aralan niya hanggang sa magdugo ang kanyang mga daliri sa paa. Pinag-aral din siya ng mga detalye ng nakaraan ni Kristal. Pangalan ng yaya nitong namatay na, ang unang asong inalagaan nito at ang paboritong bulaklak ng kanyang yumaong ama. Sa huling gabi, hinarap ni Kristal si Dane. Binalaan na kita. Walang kinatatakutan ng mga tao sa mansyon na to, kaya huwag kang magpapakita ng kahit anong kahinaan. At higit sa lahat, ang fiancé kong si Jace, he is mine and only mine. Spend his money, live in his house, but never ever fall for him. Kinabukasan, nang bumukas ang pinto ng silid, pumasok ang isang lalaki. Ang taas nito ay tila umaabot sa kisame. Nakasuot ito ng itim na suit na saktong-sakto sa malapit nitong balikat. Ito si Jace, ang fiancé ni Kristal. You're late for breakfast, Kristal. Malamig na sabi ni Jace. Ang boses niya ay parang kulog sa langit. Hindi agad nakapagsalita si Dane. Sa loob ng 1 linggo, nakita niya ang mukha ni Jace sa mga litrato lamang. Pero iba ang pakiramdam kapag kaharap na niya ito. Ang presensya ng lalaki ay nakakapanghina. Lumapit si Jace sa kanya at hinawakan ang kanyang baba. Tinaas niya ang mukha ni Dane upang suriin itong mabuti. Bakit hindi ka sumasagot? Tanong ni Jace. Kumunot ang noon nito. And why are your eyes so soft? Nasaan ang mataray na kristal na laging sumisigaw tuwing umaga? Naalala ni Dane ang training. Kailangan niya maging mataray. Kailangan niyang maging bato. I'm just trying to be a better person, Jace. Sagot ni Dane. Pilit ang pinatatapang ang sariling boses. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Jace. Better person? 1 linggo na tayong di nag-uusap. Simula nang tangkain mong ibentang shares ng tatay mo at sa kalaban ko pa. At ngayon sasabihin mong gusto mong maging mabuting tao? Hinila siya ni Jace palapit. Sobrang lapit na nararamdaman ni Dane ang mabilis na tibok ng puso nito. O baka naman puso niya yon. Huwag mong subukan na paglaruan ako, Kristal. Alam ko ang bawat galaw mo. Mag-ingat ka. Dahil baka sa susunod hindi lang shares ang mawala sa iyo. Nang lumabas si Jace, doon lang nakahinga ng malawag si Dane. Ito ang unang araw ng kanyang pagpapanggap. At sa bawat segundo, nararamdaman ni Dane na kailangan niya mag-ingat sa bawat kilos niya. Magaling bumasa ng tao si Jace.
Ang unang gabi ni Dane bilang kristal sa mansyon ng mga Monteverde ay parang pagtulog sa loob ng isang kabaong na gawa sa ginto. Marangya, maganda, pero nakakasuffocate. Sa loob ng isang linggong training, kabisado na niya ang blueprint ng bahay, ang pangalan ng bawat katulong, at ang schedule ni Jace. Pero ang hindi na ituro ni Crystal ay kung paano pigilan ang panginginig ng mga kamay niya tuwing lumalapit ang fiancé nito. Kinabukasan, maagang nagising si Dane. Nakaugalian na niya sa tandong gumising bago sumikat ang araw para mag-igib ng tubig. Ngunit dito, para bang isang kasalanan ang pagising na maaga para kay Crystal Monteverde. "Good morning, Ma'am Crystal. Bakit gising na kayo?" Tanong ni Manang Rosa, ang head housekeeper, nang makita si Dane sa kusina. "Alas 6 pa lang po. Usually, 10:00 na kayo nagpapatawag para sa breakfast." Napatigil si Dane sa pag-abot ng baso. I couldn't sleep, Manang. Gusto ko lang sana ng kape." "Kape? Yung black coffee na may asukal?" Takang tanong ng matanda. "Di ba po green tea with lemon lang iniinom nyo?" Napakagat-labi si Dane. Unang hakbang pa lang, huwag maging si Dane. Palpak na siya agad. "I mean, yes, the tea. Gusto ko lang maiba ngayon. Prepare it. Bring it to the garden." Sa pagkainan ng tanghalian, mas naging matindi ang tensyon. Inihain ng personal chef ang seared scallops with lemon butter and truffle oil. Dahil sa gutom at sa sarap ng amoy, mabilis na nilantakan ni Dane ang pagkain. "Since when did you start eating scallops, Crystal?" Ang boses ni Jace ay nagpagulat kay Dane. Nakaupo ito sa dulo ng mahabang lamesa. Hindi ginagalaw ang pagkain at nakatitig lang sa kanya. Natigilan si Dane at bigla nang naalala ang folder. Crystal is deathly allergic to mollusks. I had a treatment." Mabilis na palusot ni Dane. Habang pilit na nilulunok ang pagkain, parang na-stuck na sa kanyang lalamunan. "Desensitization therapy? Sabi ng doktor ko sa Switzerland, kailangan kong sanayin ang katawan ko para hindi na ako magkaroon ng kahit anumang anaphylactic shock." Tumayo si Jace at dahan-dahang lumapit sa kanya. Bawat yabag ng sapatos nito sa marmol na sahig, isinlakas ang tibok ng puso ng babae. Huminto siya sa likuran ni Dane at inilagay ang kanyang mga kamay sa sandalan ng silya nito. "Therapy? In just 1 week?" Bulong ni Jace sa kanyang tenga. "O baka naman nakalimutan mo lang na bawal sa'yo yan dahil masyado ka naging abala sa pagpaplano kung paano mo ko paglalaroan." "Jace, it's just food." "No, it's not just food. It's about you." Hinawakan ni Jace ang braso ni Dane at dahan-dahang iniharap ito sa kanya. "You're different. Your perfume smells the same, your face is the same, but you don't look at me with that disgust anymore. Why?" Bago pa makasagot si Dane, biglang pumasok ang bodyguard ni Jace. "Sir, we have an emergency call from the London office." Binatawan ni Jace ang braso ni Dane pero ang kanyang tingin ay nanatiling nakatitig lamang sa babae. "We're not done, Crystal. Mamayang gabi may charity gala tayong pupuntahan. Don't embarrass me." Ang charity gala ay ginanap sa mismong ballroom ng mga Monteverde. Ang mga bisita ay ang mga cream of the crop ng lipunan. Lahat sila ay may inaasahang isang bagay mula kay Crystal Monteverde. Ang kanyang taunang pagtugtog sa piano. "Crystal, iha, we've been waiting for your performance." Sigaw ni Victoria, ang stepmother ni Jace na may mapanlinlang na mga mata. Naramdaman ni Dane ang lamig ng aircon na tila nanonood sa kanyang buto. Hindi siya marunong magpiano. Tanging alam niya ay mga simpleng kanta sa plaka ng kanyang nanay. Lumingin siya kay Jace para sana humingi ng tulong, pero ang lalaki nakasandal lang sa pader. May hawak na basa ng scotch
at tila nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Go on, Crystal. Show them why you're a Monteverde. Hamon ni Jace. Umupo si Dane sa tapat ng grand piano. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Inalagay niya ang kanyang mga daliri sa piano habang ang kanyang puso ay sumisigaw sa kanya ng takbo. Pero ang isip niya, nagsasabing, laban lang. At biglang sa gitna ng katahimikan, isang waiter ang natisod at nabitawan ng isang tray ng mga champagne glass malapit sa piano. Tang ingay ay naging hudyat ng gulat ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumayo si Dane. Oh my God, my dress! Nabasa ang gown ko! Pag-iinarta ni Dane, kinagaya ang mataray na tono ni Crystal. I can't perform with a stained gown. This is a Verawang. I'm going upstairs. Nakaligtas siya. Pero nang paakyat na siya sa hagdan, naramdaman niya ang isang kamay na humahablot sa kanyang bewang. Tinila siya sa isang madilim na sulok sa ilalim ng hagdanan. Nice escape, bulong ni Jace. Nakasandal si Dane sa pader at si Jace ay nakaharang sa kanya. Magkabilang kamay nito ay nakapatong sa pader sa gilid ng ulo ni Dane. I don't know what you're talking about, Jace. Pilit na umiiwas ang tingin si Dane. You can't play, can you? O baka naman ayaw mo lang tugtugin ang paboritang piyesa ng tatay mo dahil nagluluksa ka pa rin hanggang ngayon. Nilapit ni Jace ang kanyang mukha. You smell like lavender and sweat? Crystal never sweats. She's too cold for that. Maybe I'm changing, Jace. Is it so hard to believe that someone can change? Change is possible, but a total soul transplant? That's a miracle. Dahan-dahang idinaloy ni Jace ang hintuturo sa pisngi ni Dane pababa sa kanyang leeg. Ang haplos na yun ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ng babae. The way your heart is beating right now. It's not a beautiful woman who hates her. It's a beautiful woman who is terrified of being caught. Caught doing what? Hamon ni Dane. Pilit na pinapanatili ang kanyang fasad. Caught being human. Sagot naman ni Jace. Sa isang iglap, tila nagbago ang anyo ni Jace. Nawala ang lamig sa kanyang mga mata at nabalita ng isang kakaibang kwek na nasa. For years, I've lived with a doll. But tonight you feel real. At hindi ko alam kung dapat ba kitang saktan at ba kitang halikan para malaman ang totoo. Muntik na magdikit ang kanilang mga labi nang biglang magliwanag ang hallway. Isang security guard ang dumaan. Mabilis na lumayo si Jace. Nayos ang kanyang suit at iniwan si Dane na hinihingal at nalilito. Sa gabing yun na-realize ni Dane ang isang bagay. Ang pinakamalaking banta sa kanyang misyon ay hindi ang pagkakabunyag ng kanyang lihim, kundi ang mahulog sa isang taong hindi naman dapat. Ang sumunod na linggo ay naging parang isang laro ng chess sa pagitan ni Dane at Jace. Bawat kilos ni Dane ay tila may katumbas na counter move mula kay Jace. Ngunit ang pinakamahirap na pagsubok ay hindi naganap sa loob ng boardroom na sa marangyang mansyon, kundi sa isang lugar na hindi kailanman inakala ni Dane na babalikan niya habang nagpapanggap siya bilang Crystal. Bilang bahagi ng corporate social responsibility ng Monteverde Group, kinailangan bumisita na mag-fiancé sa isang charity foundation. Ito ay sa labas ng Maynila at ang location, isang community na ilang kanto na lang ang layo mula sa iskinita ko sa muntik ng maabutan ni Boy Tato, si Dane. Bakit dito? Tanong ni Dane habang nakatingin sa labas ng bintana ng itim na SUV. Nakikita niya ang mga pamilyar na talyer, ang mga tindahan nagbebenta ng tingi-tinging asukal at ang amoy ng usok at kanal na pilit na kinukubli ng aircon ng sasakyan. It was your suggestion, remember? Sagot ni Jace habang abala sa kanyang tablet. Last month you said we needed to improve our image with the masses before the merger.
Sinabi pa nga na the smell of poverty is a small price to pay for a 1 billion peso deal. Napalunok si Dane. Iyan ang klase ng pananalita ni Crystal na kailanman ay hindi niya masisikmura. Pagbaba nila sa venue ng isang lumang covered court, sinalubong sila ng mga palakpakan. Suot ni Dane ang isang puting linen dress at namahaling sunglasses. Pakaramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang tahanan. Habang namimigay ng mga relief packs, isa matandang babae ang lumapit sa kanya. Ang mga kamay nito ay magaspang at halata sa mukha ang paghihirap sa buhay. Tigilan si Dane. Ito si Aling Marta, ang kapitbahay nila na nagpupuutang sa kanila, ang kapitbahay nila na nagpapautang sa kanila ng bigas tuwing wala sa kanilang makain. Dane? Dane, ikaw ba yan, anak? Bulong ni Aling Marta. Ang lalaki ang mga mata nito habang nakatingin sa mukha ni Dane. Nanigas ang buong katawan ni Dane. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang huminto si Jace sa pakikipag-usap sa kapitan ng barangay. Nakikinig ito. I'm sorry, do I know you? Pilit na ginaya ni Dane ang matare at aristocratic na tono ni Crystal. Inayos niya ang kanyang sunglasses para maitago ang kanyang nangingilid na luha. You must be mistaken, old lady. I am Crystal Monteverde. Pero kamukhang kamukha mo si Dane, ang anak ni Saling. Kiit ni Aling Marta. At yung nunal mo sa likod ng tenga, parehong pareho. Mabilis na lumapit si Jace. Is there a problem here? Wala, Jace. This woman is just delusional. Sabi ni Dane. Kanyang boses ay tila sumusugat at tumutusok sa sarili niyang puso. Sabi ko naman sa iyo hindi dapat tayo nagpupunta sa mga ganitong lugar. People here just want to claim connections they don't have. Tiningnan ni Jay si Aling Marta pagkatapos ay tumingin siya kay Dane. May isang matagal na sandali ng katahimikan. Ding? Ulit ni Jay sa pangalang binanggit na matanda. Interesting name. Bago pa humaba ang usapan, bigla nagkaroon ng gulo sa pila dahil sa kakulangan ng relief packs. Agad na hiningi ng security ang atensyon ni Jace. Ginamit ni Dane ang pagkakataon para lumayo at magkulong sa banyo ng covered court. Doon, umarap siya sa salamin at umiyak ng walang tunog. Kinamumuhian niya ang kanyang sarili sa pagtanggi kay Aling Marta, pero kailangan niya itong gawin para sa kanyang nanay. Pagbalik sa mansyon ng gabing yun, hindi siya hinayaan ni Jace na makapagpahinga agad. Dinala siya nito sa garden para sa isang late dinner. Ang hangin ay malamig at ang tanging tunog ay ang agos ng tubig sa fountain. Tell me about the name Day. Biglang sabi ni Jace habang hinihiwa ang kanyang steak. It's probably just a common name in that area, Jace. Bakit mo ba binibigyan pansin yun? Dahil nung tinawag ka niya sa pangalang yun, sandali kang napatigil. Parang nakakita ka ng multo. Nilapag ni Jace ang kanyang kubertos at kinuha ang kamay ni Dane. Dahan-dahan niyang hinubad ang suot na lace gloves ni Dane. Isang accessory na ginagamit ni Dane para itago ang kanyang mga kamay. Jace, what are you doing? I'm looking for the truth. Sagot ni Jace. Sinuri niya ang mga palad ni Dane sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga kalyo ay medyo kuminis na dahil sa mamahaling spa treatments. Pero may mga marka pa rin na hindi kayang burahin ng isang linggo. Crystal has never held anything heavier than a credit card. But his hands? These are hands that have scrubbed floors. These are hands that have fought for survival. Nagpitan ni Jace ang hawak sa kamay ni Dane. And your eyes? Nung tinignan mo ang matandang yon kanina, hindi pandidiri ang nakita ko sa'yo, kundi sakit. Deep, agonizing pain. You're imagining things, Jace. Masyado ka na lang sigurong nanonood ng mga teleserye. Biro ni Ding, pero ang kanyang boses ay hindi mapigilan ng panginginig.
Biglang tumayo si Jace at hinila si Dane para sumayaw kasabay ng tugtog. Ang lapit nila sa isa't isa ay sapat na para maramdaman ni Dane ang bawat paghinga ng lalaki. Alam mo ba kung bakit kita piniling pakasalan noon kahit alam kong hindi tayo magkakasundo? Dahil akala ko pareho tayo. Dalawang taong binihag ng yaman at tungkulin. I thought we could be lonely together. Nikot niya si Dane at muling hinila palapit. Ang kanyang kamay ay nakadiin sa maliit na bahagi ng likod ni Dane. But lately, I don't feel lonely when I'm with you. For the first time in my life, I feel seen. At natatakot ako, Crystal. Natatakot ako na baka ang babaeng minamahal ko ngayon ay isang ilusyon lang. Na bukas sa makalawa wala na. Jace. Di alam ni Dane kung ano sasabihin. Ang kanyang puso ay sumisigaw na aminin na ang lahat at sabihin, ako si Dane, ang babaeng dukha na minamahal ka rin. Pero kapag naaalala niya si Crystal ay para siyang nawawala ng boses. Hinalikan ni Jace si Dane, ang unang halik na naranasan ng babae sa buong buhay niya. Puno ito ng katanungan, ng pagnanasa at ng pagsusumamo. Sa sandaling iyon, hinayaan ni Dane ang kanyang sarili na malunod sa halik. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya nagpanggap. Ngunit naputol yun na makatanggap si Jace ng isang text message. Ang kanyang mukha ay agad na naging seryoso. Best investigators found something. Sabi ni Jace. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig muli. Isang hospital record sa Tondo. Isang pasyente na nagngangalang Rosalinda Santos at ang guarantor niya sa hospital bills. Isang taong mula sa kumpanyang to. Tumalikod si Jace at iniwan si Dane sa gitna ng dilim. Alam ng babaeng maling mahulog pero hindi niya mapigilan ang sariling damdamin. Ang gabi, pagkatapos ng kanilang pagbisita sa charity event, ay naging isang impyerno para kay Dane. Kinakain na siya ng sariling konsensya at hindi niya alam kung hanggang kailan niya kaya magpanggap ay tago ang totoo. Pagpasok niya sa kanyang silid, nabingi siya sa katahimikan. Tinanggal niya ang kanyang mga hikaw na diamante at marahas na inihagis sa mga ito sa ibabaw ng vanity table. Ang bawat kumikinang na alahas ay para ba ng aasar. Pinapaalala na lahat ng karangyang ito ay hiram lamang. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang nakikita niya ay isang taong estranghero. Makinis ang balat nito. Perpekto ang ayos ng buhok. Pero ang mga mata ay puno ng takot. Sino ka ba talaga, Dane? Bulong niya sa sarili. Mas pipiliin mo ba maging tagahugas ng plato? O magpanggap ilang ibang tao? Biglang bumukas ang pinto. Wala man lang kumatok. Ang marahas sa pagtama ng pinto sa pader ay nagpatalon sa puso ni Dane. Pumasok si Jace. Ang kanyang itsura ay malayo sa prim and proper na pagkakakilala niya rito. Ang korbata nito ay nakalawit na. Ang buhok ay napakagulo at may hawak itong isang baso ng scotch na halos maubos na. God, Jace, I'm tired. Taboy ni Dane. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Ngunit hindi lumabas si Jace. Sa halip, sinarado nito ang pinto at dahan-dahang nilak ito. Ang tunog ng trangka ay umalingaw-ngaw sa silid. Dahan-dahang lumapit ang lalaki. Hinawakan niya ang magkabilang gilid ng vanity table. Naipit si Dane sa pagitan ng kanyang katawan at ng malaking salamin. I found a file today, Crystal. Oh, kung sino ka man. Simula ni Jace. Ang kanyang hininga ay may alak. Isang lumang record ng pamilya Monteverde. Isang report na nagsasabing ang Crystal Monteverde na fiancé ko ay nagkaroon ng isang twin sister na matagal nang nawala sa isang aksidente. O baka tinago.
Nanlamig ang buong katawan ni Dane. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang hindi niya mapigilan. I don't know what you're talking about. You're drunk, Chase. Matulog ka na. Don't lie to me. Sigaw ni Chase. Sabay bagsak ng kanyang kamay sa mesa. Nagtalo na ng mga mamahaling perfume bottles. Tang isa ay nabasag. Nagkakalat ng amoy ng rosas sa kwarto. Alam ko kung sino nagsisinungaling sa akin. Isang linggo na kitang pinagmamasdan. Ang paraan ng paghawak mo ng baso. Ang paraan ng paglakad mo. Ang pagtingin mo sa mga mahihirap na parang nakikita mo sarili mo. You are not Crystal. Crystal hates the world, but you are terrified of it. Nasaan siya? At anong ginagawa mo sa bahay ko? Hinawakan ni Jace ang magkabilang balikat ni Dean at hinarap siya sa salamin. Ramdam ni Dean ang lakas ng kapit ng lalaki. Sino ka? Sigaw nito. Ha- hard lang ako, Jace. Dean talaga ang pangalan ko. Patawarin mo ko. Lumuhod si Dean. Hindi niya na kayang itago pa ang totoo. Ang mga luha niya ay mabilis sa pumatak. Minubura ang makeup niya suot. Binayaran niya ako para magpanggap na Crystal. Papatayin si Crystal. May nagbabanta sa buhay nila ng tatay niya at kailangan niya ng isang tao na tatanggap ng mga bala. Kaya naman kinuha niya ako sa tundo dahil magkamukha kami. At hinayaan mo ang sarili mo na maging paeng niya? Isang maling galaw at hindi lang perang mawawala sa'yo. Pwede kang mamatay sa loob ng mansyon na to. Wala akong choice. Sigaw ni Dean pabalik. Ang kanyang boses ay puno ng galit na nagmula sa mga taon ng paghihirap. Para sa'yo, ang 5 milyon ay barya lang. Pero para sa akin, buhay yun ng nanay ko. May sakit siya, Jace. Unti-unti siyang nanghihina dahil sa sakit at wala akong pambili kahit isang banig ng gamot. Kaya gagawin ko ang lahat, may ligtas ko lang kaysa isang taong nagmamahal sa akin. Biglang tumahimik ang silid. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Dane at ang ihip ng hangin sa labas ng bintana. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Jace. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang emosyong hindi inaasahan ni Dane. Naroon ang awa at pagsisisi. Pero, mahal na rin kita din. Natigilan ang babae at muling pumatak ang mga luha. Hindi pwede, Jace. Nangako ako kay Crystal. I loved her once, Dane. Pero matagal nang hindi kami. Bago ka pa dumating, we were just complying for the sake of our companies. Tang masakit sa kabila ng pagpapanggap mo. Mas minahal kong babaeng nagkukunwaring siya kaysa sa totoong babaeng nakilala ko sa loob ng 10 taon. Bago pa makapagsalita si Dane, hinila siya ni Jace para sa isang mahigpit na yakap. Doon, sa dibdib ng lalaki, ibinuhos ni Dane ang lahat ng kanyang mga luha. Kinabukasan, hindi pinayagan ni Jace si Dane na lumabas ng mansyon. Sa halip, dinala niya ito sa isang bahagi ng bahay na hindi pa nakikita ni Dane. Isang soundproof na silid sa basement na puno ng mga high-tech na monitor at mga file na hindi nakikita sa opisina. Dito ko'y tinatago ang lahat ng ebidensya tungkol sa pagkamatay ni Don Eduardo. Sabi ni Jace habang binubuksan ang isang vault. Akala ko ba si Crystal ang nag-i-investigate? Tanong ni Dane habang tinitingnan ang mga litrato ng wasak na sasakyan ng ama ni Crystal. Hindi niya alam to. Sagot ni Jace. Ang boses ay seryoso. At napag-alaman kong hindi aksidente ang nangyari sa tatay niya. Pinutol ang brake lines. At ang perma sa huling will and testament niya ay peke. Lumingon si Jace kay Dane. Kailangan ko magtiwala ka sa akin, Dane. Mula ngayon,
Tuturuan kita kung paano lumaban. Dahil magmula nang tumapak ka sa mansyon na 'to, nasa isang patibong ka na. Sa loob ng sumunod na linggo, naging matindi ang training ni Dane. Dinala siya ni Jay sa isang underground gym at shooting range sa loob ng estate. Huwag mong tingnan ang baril na parang kaaway. Bulong ni Jay habang nasa likuran siya ni Dane. Naayos ang tindig nito at ang pagkakahawak sa isang 9mm pistol. Isipin mo na bahagi ito ng iyong katawan. Focus ka sa target at huminga ka ng malalim bago mo kalabitin. Tumama ang bala sa gitna ng target. Ramdam ni Dane ang init ng katawan ni Jace sa kanyang likuran. Ang bawat bulong nito ay nagpapadala ng kuryente sa kanyang bat. Kinailangan niyang umiling para mawaglit ang anumang iniisip. Isang gabi habang nagpapahinga sila sa sofa ng basement office, nagdala si Jace ng mainit na tsokolate. Jace, bakit mo ba ito ginagawa para sa akin? Tanong ni Dane. Mahirap lang ako para isa sang katulad mo. Nilapag ni Jace ang kanyang baso at tinitigan si Dane ng diretsyo. Dahil sa mundo ko, lahat nakasuot ng maskara. Pero ikaw, kahit nagpapanggap ka noon, nakikita ko ang totoo sa mga mata mo. Nang nakita kitang umiyak para sa nanay mo, doon ko nalaman na mas mayaman ka pa sa amin sa aspetong mahalaga. Sa pagmamahal. Dahan-dahang inaplos ni Jace ang mga kalyo sa palad ni Dane. Gusto kitang ilabas dito. Gusto kitang bigyan ng buhay kung saan ang pangalan mo ang tanging mahalaga. Hindi ka magpapanggap. Sa sobrang lapit ng kanilang mga mukha, naramdaman ni Dane ang bango ng hininga ni Jace. Hindi na niya napigilan. Siya na ang unang lumapit at idinikit ang kanyang mga labi sa labi ni Jace. Lahat ng problema nilang dalawa, pansamantalang naglaho. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng isang malakas na kalabog mula sa taas. Ang alarm ng mansyon ay biglang tumunog. Nagkatinginan ng dalawa. Stay behind me, sigaw ni Jace. Mabilis na binunot ang kanyang baril. Nandito na sila. Tapa, sigaw ni Jace. Sa isang kisap mata, nablot niya ang tactical pistol mula sa isang magnetic holster sa ilalim ng lamesa. Di pa man nakakadapa si Ding, nagkaroon ng pagsabog sa ventilation duct. Isang makapal at maputing usok ang mabilis na bumalot sa silid. Tear gas. Agad na humapdi ang mga mata ni Dane. Tila binumbudpura ng sili ang kanyang paningin. Ang kanyang baga ay tila nagniningas sa bawat paghinga. Narinig niya ang sunod-sunod na putok ng baril. Kasabay nito ang mga yabag ng mabigat na bota at mga sigaw ng mga lalaking pilit na winawasak ang huling depensa ng silid na iyon. Jace! Sigaw ni Dane. Napaubo siya. Ang kanyang boses ay napaos dahil sa kapal ng usok. Kaya't sinubukan niyang gapangan ng sahig. Kanyang mga kamay ay nangangapa sa gitna ng kawalan. Desperadong mahanap ang kahit anong bahagi ng katawan ni Jace. Nandito lang ako, Dane. Huwag kang matakot. Tugon ni Jace mula sa kabilang panig ng silid. Narinig ni Dane ang tunog ng bakal na tumatama. Nakikipagbuno na si Jace. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tunog ang naging mas malakas kaysa sa mga putok ng baril. Ang intercom sa dingding ay biglang nag-crack at isang pamilyar na boses ang pumuno sa silid. Isang boss na malamig, matalim, at tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Akala niyo ba ay ganun kadali ako maluloko? Umalingaw-ngaw ang boses ni Crystal sa silid. I told you, Dane, what's mine is mine. My name, my wealth, and my fiancé. At ang mga taong nagnanakaw ng sakin, kailangang mawala. Ang basura ay mananatiling basura kahit anong gawin mo. Isang malupit na katotohanan ang sumampal kay Dane. Ang lahat ng investigasyon nila ni Jace,
Lahat iyon ay bahagi ng isang mas malaking palabas. Ang tunay na kalaban ay hindi ibang tao, kundi ang babaeng nagpasok sa kanya sa mundong ito. Si Crystal ay hindi biktima. Hindi siya nagtatago dahil sa takot. Nagtatago siya para paglaruan silang lahat. Nang dahan-dahang humupa ang usok dahil sa automatikong exhaust system, ang tumambad kay Dane ay ang magulong silid. Ang mga mamahaling libro sa library ni kalat, ang mga monitor ay basag at ang amoy ng pulbura ay nanonood sa bawat sulok. Nakita niya si Jace na nakasandal sa isang pader. Ang kanyang puting polo ay puno na naman siya ng dugo. Ang kaliwang braso nito ay duguan. Isang malalim na daplis ng balang gumuhit sa balat nito. Jace, Diyos ko, may sugat ka. Mabilis na gumapang si Dane patungo sa kanya. Kahit nanginginig ang mga kamay, marahas niyang pinunit ang laylayan ng kanyang suot para gamiting benda sa sugat ni Jace. Huwag mo akong lalahanin, Dane. Ang buhay mo mas mahalaga dito. Hingal na sabi ni Jace. Ang kanyang mukha ay namumutla na, pero ang hawak sa baril ay nananatiling matatag pa. Pakinggan mo ko, Dane. Ang elevator sa dulo ng hallway. I-type mo ang code 12-21-95. Direkta yun sa rooftop. May chopper na susundo sa'yo sa loob ng 5 minuto. Please, go now. Hindi kita iiwan. Ang madiing sagot ni Dane. Itinuro mo sa akin kung paano lumaban, Jace. Itinuro mo na sa akin na huwag akong matakot. Di mo ako tinuruan para lang maging duwag at iwan ang taong mahal ko. How touching! Isang tagahugas ng plato na handang mamatay para sa isang prinsipe. Pangungutya ni Crystal habang dahan-dahang lumalapit. Hawak niya ang isang maliit na remote control na may pulang ilaw na kumukurap. Jace, I expected more from you. Pinagpalit mo ko sa isang copycat? Isang babaeng amoy estero? Tigilan mo na to, Crystal. Sabi ni Jace habang pilit na tumatayo. Ginagamit ang lamesa bilang suporta. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ikaw ang nag-utos sa patay ng sarili mong ama. Alam mo na hindi mapupunta sa iyo ang kontrol ng kumpanya hanggat buhay si Don Eduardo. Isang alakhak na puno ng kabaitan ang kumawala kay Crystal. He was weak. Ang sabi niya sa will, kalahati ng mana mapupunta sa nawawala kong kapatid. Ba't ko kailangang makihati? Kaya nung nahanap ko ang kapatid ko na si Dane, it was a gift from heaven. Ang kailangan ko lang ay mamatay ka. Para sa akin lahat mapunta ang mana. Nanlaki ang mga mata ni Dane. Ibig sabihin, plano mo talagang patayin ako simula pa lang. Bingo, Twinnie! At ngayong nandito na rin si Jace, mas mapapadali ang trabaho ko. Isang malungkot na kwento ng taong nagmamahalan at nagpakamatay. Humalakhak ito. Ang buong mansyon na ito ay puno ng C4. Pinindot ni Crystal ang isang buton sa remote. Isang malakas na click ang narinig sa buong bahay. Ang mga bakal na rehas ay bumagsak sa lahat ng bintana at pinto. At sa mga monitor, isang timer ang lumitaw. 6 minutes. 5 minutes and 59 seconds. Dane, go! I'll hold him off. Umalis ka na! Sigaw ni Jace habang nagsisimula makapagpalitan ng bala ng baril sa mga tauhan ni Crystal. Pero si Dane ay hindi tumakbo patungo sa elevator. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang purong galit. Sa bilis na hindi inaasahan ng sinman, tumakbo siya kay Crystal. Sinalubong niya ito ng isang malakas na suntok. Nagkaguluhan ng mga bodyguard. Di malaman kung sino babarilin dahil sa magkamukhang anyo ng dalawa na nagpapagulong-gulong sa sahig. Sinampal ni Crystal si Dane at kinalmot ang mukha nito.
Ngunit hindi na naramdaman ni Dane ang sakit. Ginamit niya ang bawat muscle sa kanyang braso na nahasa na sa hirap ng trabaho sa tondo. Isang mabilis na suntok sa sikmura at isang headbutt ang pinakawala niya. Para ito kay nanay na ginamit mo. Para ito kay Jace at para sa hustisya ng tatay natin. Nagpagulong-gulong sila hanggang sa mabitawan ni Crystal ang remote. Nakita ito ni Dane na tumalsik sa ilalim ng isang mabigat na lamesa. Ngunit bago niya ito maabot, isang bala ang tumama sa balikat ni Dane. Ang impact ay nagpatilapon sa kanya sa sahig. Dane! Hiyaw ni Jace. Sa galit, nagawang mapatumba ni Jace ang huling dalawang bodyguard, pero naubusan na siya ng bala. Lumapit si Crystal kay Dane. Tuguan ang mukha nito. Pero nakangiti pa rin. Kinuha nito ang remote at tinutok ang baril sa noo ni Dane. Goodbye, twin sister. It was a nice show. Ngunit bago pa makalabit ni Crystal ang baril, isang malakas na tunog ng pagsabog ng glass roof ang narinig. Ang elite police force ay tuluyan ng nakapasok. Isang bala ng baril ang tumama sa braso ni Crystal, dahilan para mabitawan niyang hawak. Mabilis na sumugod si Jace at niyakap si Dane. Bilit at hindi na nasugat dito sa balikat. Dane, stay with me. Deactivated ng bomba, panalo na tayo. Tumingin si Dane sa mga mata ni Jace. Ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim dahil sa dami ng dugong nawala. Jace, tapos na bang palabas? Hindi ko na ba kailangan magpanggap? Hindi na ito palabas, Dane. Hindi ito naging palabas para sa akin. Bulong ni Jace habang hinahalikan ng noo ng babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal ng totoo. Ang huling narinig ni Dane bago siya mawala ng malay ay ang sirena ng mga ambulansya at ang mahigpit na hawak ni Jace. Puti. Iyon ang unang kulay na bumulaga sa paningin ni Dane. Dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Sa simula, ang lahat ay malabo. Tila isang panaginip ang lahat. Puti ang matarig na kisame. Puti ang mga kortinang bahagyan sumasiyaw sa hangin. Ang paligid ay may halong amoy ng antiseptic, gamot, at rubbing alcohol. Hindi ito ang mabuong amoy ng vanilla at mamahaling kandila sa penthouse ni Crystal. Lalong hindi rin itong amoy ng usok, estero, at basang semento sa tondo. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kaliwang braso, pero matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang dibdib. Para siyang tinutusok ng libo-libong karayom. Napadaing siya. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. Huwag ka malikat, Dane. Sariwa pa ang tayo mo. Baka bumuka ang sugat mo. Baka bumuka ang sugat mo. Ang boses na yun, mababa, baritono at tila musika sa kanyang pandinig. Lumingon si Dane sa gilid at doon, isang silyang kahoy sa tabi ng kanyang kama. Nakaupo doon si Jace. Hindi ito ang Jace na kasanayan niyo makita sa mga business magazines. Ang lalaking lagi perfecto ang suot at walang bahid ng dumi. Magilo ang buhok nito ngayon. Tila ilang araw na itong hindi nagsusukulay. May malalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa puyat at ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot na. May mga tuyong mantsa pa ng dugo sa manggas. Pero para kay Dane, ito ang pinakagwapong lalaki sa paningin niya. Lalo't alam niyang hindi ito umalis sa tabi niya. Chase. Halos pabulong na tawag ni Dane. Tuyot na tuyot ang kanyang lalamunan. Tila disyerto na naghahanap ng tubig. Mabilis na tumayo si Jace. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkatuwa. Kumuha agad siya ng baso ng tubig sa side table at inalalayan ang likod ng ulo ni Dane.
habang maingat na pinapainom gamit ang isang straw. Dahan-dahan lang, 3 araw kang walang malay. Ang mga doktor, sabi nila milagro na hindi tumama ang bala sa mga vital organs mo. Akala ko ilang beses na kitang mayayakap nung gabing yun. Humigpit ang hawak ni Jace sa baso. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa emosyon. Akala ko hindi ka na babalik sa akin. Si nanay. Iyan ang unang tinanong Dane nung makabawi ng hininga. Sa gitna ng sarili niyang sakit, ang kaligtasan ng kanyang ina ang nananatiling priority niya. Ngumiti si Jace. Ligtas siya din. Habang wala kang malay, nilipat ko siya sa pinakamagandang suite sa tapat ng kwarto mo. Ayos na ang operasyon niya. Ang mga pinakamagaling na surgeon sa bansa ang tumilis sa kanya. Bumuhos ang luha ni Dane. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawang naramdaman niya. Ang sobrang bigat na dinadala niya sa loob ng maraming taon. Ang mga utang niya kay Mang Goryo at ang takot na mamatayan ng ina ay tila biglang naglaho. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban. Si Crystal, anong nangyari sa kanya? Tanong ni Dane nang tumigil ang kanyang pagkikbi. Nagbago ang ekspresyon ni Jace. Ang lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng galit. Nasa kustodiya siya ng mga pulis at mahigpit na binabantayan. Di na siya makakalabas din. Ang lahat ng ebidensyang nakuha natin sa basement, ang pag-amin niya, ang records ng pagpamanipula sa preno ng sasakyan ni Don Eduardo, at ang tangkang pagpatay niya sa atin ay sapat na para mabulok siya sa loob habang buhay. Pero may isa pang lumabas sa investigasyon na hindi natin inaasahan. Ang DNA test nyo. Inulit namin to sa utos sa mga otoridad. Hindi lang kayo basta magkamukha. Tunay kayong magkapatid at kambal pa. Si Don Eduardo ay nagkaroon ng lihim na relasyon sa nanay mo nung kabataan nila bago siya pilit na pinakasal sa stepmother ni Crystal para sa pagsasama ng dalawang malaking kumpanya. Ikaw ang panganay, Dane. Ikaw ang nawawalang anak na matagal na niyang hinahanap. Sa ilalim ng batas, ikaw ay tagapagmana ng kalahati ng Monteverde Group. Napako ang tingin ni Dane sa kawalan. Ang kisame ng ospital ay tila naging isang screen kung saan lumalabas ang mga alaala ng kanyang kahirapan. Ang lahat ng ito ay parang isang pelikulang may napakagulong plot twist. Ang dukhang tagahugas ng plato na lumaki sa putik ay isa palang nawawalang tagapagmana na may karapatan sa bilyong-bilyong halaga ng yaman. Ayoko ng pera, Jace. Madiing sabi ni Dane habang tinititigan ang mga mata ng lalaki. Ayoko ng pangalan nila. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Gusto ko lang maging si Dane Santos. Alam ko, sagad ni Jace. Sabay halik ng matagal sa noon ni Dane. At iyon ang gagawin natin. Tutulungan kita. Pero bago tayo makalayo sa gulo na to, kailangan mong harapin ang mundo sa huling pagkakataon. Hindi bilang ang copycat ni Crystal, kundi bilang ang babaeng matapang na humarap at inilabas ang katotohanan. Lumipas ang 2 linggo. Sa bawat araw na lumilipas,
Unti-unting bumabalik ang lakas ni Dane. Sa bawat oras, di siya hiniwalayan ni Jace. Dinala ni Jace ang kanyang laptop at mga dokumento sa loob ng ospital para lang makasama siya. Doon, sa loob ng apat na sulok ng kwartong yun, mas naging malalim ang kanilang pagkakakilala. Walang maskara at walang kahit anong pagpapanggap sa kahit na kanino. Ikinuwento ni Dane ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanya. Ang pangarap niya magkaroon ng maliit na bakery, ang mga kantang pinapatugtog niya sa lumang radyo ni nanay, at kung paano siya natutong makipaglaban sa mga batang kalsada sa tondo para lang hindi makuha ang kanilang paninda. Si Jace naman ay nagbahagi rin tungkol sa kanyang sariling buhay. Ang pressure ng pagiging isang negosyante, ang kalungkutan sa gitna ng mga engrandeng salo-salo, puno ng mga taong mapagpanggap, at kung paano niya nahanap ang tunay na kahulugan ng salitang pagmamahal nang makilala niya si Dane. Ngunit sa labas ng ospital, ang mundo ay nagkakagulo. Alam ni Dane na hindi siya pwedeng manatili sa loob ng kwartong ito habang buhay. Dumating ang araw ng press conference. Sa labas ng mansyong Monteverde, daan-daang reporter mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nag-aabang. Ang mga kamera ay tila mga baril na nakatutok sa kanya. Sa loob ng silid, nakatayo si Dane sa harap ng salamin. Suot niya ang isang simpleng puting dress. Wala itong kumikinang na bato at walang labis na borloloy. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang, natural, at siya mismo. Wala siyang ginagayang kahit na sino. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang kupas na litrato. Ang litrato ng kanyang mga magulang. "Handa ka na ba?" tanong ni Jace na lumitaw sa kanyang likuran. Nakasuot ito ng navy blue suit. Mukhang kagalang-galang pero ang kanyang atensyon ay nakatuon lang sa babaeng nasa harap niya. "Natatakot ako, Jace." Pag-amin ni Dane. "Paano kung i-judge nila ako at sabihang habol ko lang ang yaman ng mga Monteverde?" Hinawakan ni Jace ang magkabilang kamay ni Dane. Ramdam ni Dane ang gaspang ng palad ng lalaki. "Hindi mo kailanman kailangan magustuhan ng lahat ng mga tao, Dane. Ang kailangan mo lang ay sabihin kung ano ang totoo. Dito lang ako sa likod mo. Di ako aalis kahit anong mangyari." Huminga ng malalim si Dane. Sa bawat hakbang niya papuntang stage, naramdaman niya ang bigat ng mga yun. Ito lang pagkakataon para mapakilala niya ang sarili at may tamang haka-haka ng buong mundo. "Ako si Dane Santos." Simula niya. Mahina ang boses niya sa simula, pero unti-unti itong lumalakas habang tumatagal. "Sa loob ng ilang linggo, naniwala kayong ako si Crystal Monteverde. Nagpanggap ako dahil sa isang matinding pangailangan. Dahil sa mundong ito, ang buhay ng isang mahirap na gaya ko ay walang kwenta hanggat hindi ito napapakinabangan ng ibang mayayaman. Iyon ang isa sa mga natutunan ko sa karanasan ko at gusto kong baliin ang paniniwalang yun." Ikinuwento niya ang lahat, ang panloloko ni Crystal, ang tunay na nangyari kay Don Eduardo at kung paano siya ginamit bilang pain. Wala siyang tinago. Ang mga reporter na maingay ay biglang natahimik. Tila nadala sa emosyon ng bawat salitang binitawan niya. Pagkatapos ng press conference, may isang huling misyon si Dane. Dinala siya ni Jay sa isang lugar na may matataas sa pader at rehas. "Ito ang kulungan kung nasaan si Crystal. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Para ipakita sa akin na nakuha mo na ang lahat ng pag-aari ko?" Tanong ni Crystal. Ang boses ay puno pa rin ng pait at galit.
At dito ako dahil magkapatid tayo. Mahinahong sagot ni Dane. Gusto kong malaman mo na kahit anong ginawa mo sa akin, pinatawad na kita. Di dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil ayaw kong dalhin ang galit ko sa bagong buhay ko. Ayaw kong maging katulad mo na nilamon ng sariling galit sa mundo. Isang mabait na tawa ang kumawala kay Crystal. Buhay ko dapat yan, Dane. Ang atensyon, ang kumpanya, si Jace, lahat yan. Akin dapat yan. Pero pinatay mo ang tanging taong tunay na nagmahal sa'yo, Crystal. Ang tatay natin. Pera ang pinili mo kaysa sa pamilya. At yun ang dahilan kung bakit kahit nakuha mo ang lahat noon, wala kang kahit anong natira ngayon. You were rich, but you were empty. Tumayo si Dane. Di na hinintay ang sagot ng kapatid. Sa pagtalikod niya, naramdaman niya ang isang matinding kalayaan. Ang huling tali na nagbubuklod sa kanya at kay Crystal. Tuluyan ang naputol ang taling iyon. Makalipas ang 1 taon, ang hangin sa tabing dagat ng Batangas ay presko. Malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa mga flash ng kamera na dati ay kinatatakutan ni Dane. Sa harap ng isang puting gusali na may malalaking bintana, nakasabit ang isang karatulang gawa sa inukit na kahoy. Dane's Bakery and Cafe. Ito ang naging bunga ng kanyang settlement mula sa estate ni Don Eduardo. Pagaman may karapatan siya sa bilyon-bilyon, pinili ni Dane na kumuha lamang ng sapat para mapagamot ang kanyang ina at para masimulan ang negosyong ito. Ang malaking bahagi ng kanyang mana ay inilaan niya sa isang foundation para sa mga biktima ng human trafficking. Mga taong tulad niya na ginamit ng mga mayayaman. Sa loob ng cafe makikita ang kanyang nanay na masigla lang nag-aayos sa mga mesa. Wala na itong oxygen tank. Hindi na maputla ang mukha nito at tumatawa habang nakikipag-usap sa mga regular na customer. Bumukas ang pinto at pumasok si Jace. Wala na itong suot na mamahaling suit o korbata. Nakalinen shorts lang ito at simpleng t-shirt. May bit-bit na mga sariwang bulaklak na pinitas mula sa kanilang garden. Matapos ang eskandalo, nagbitaw si Jace bilang CEO ng kanyang kumpanya. Inilagay niya ang mga tapat na profesional upang patakbuhin ang kumpanya at nanatili siyang board member mula sa malayo. Pinili niyang mamuhay ng tahimik. I've spent my whole life protecting a legacy that wasn't mine. Now, I want to build a life that is. Sold out na naman. Biro ni Jace sabay halik sa pisngi ni Dane na may bakas pa ng harina. Sabi ko naman sa'yo, masarap ang mga gawa ko, hindi kailangan ng kung ano-ano para maging special. Sagot ni Dane habang tinatali ang kanyang apron. Dinala siya ni Jace sa labas, sa pampang ng dagat habang ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang langit ay kulay kahel at ginto. Isa itong perpektong imahe ng kapayapaan na walang kahit anong halaga ang kayang bayaran. Dane, tawag ni Jace. Huminto sila sa paglalakad sa malambot na buhanginan. Humarap si Jace sa kanya, maging ang mga mata nito ay nakangiti. Lumuhod si Jace sa buhanginan at naglabas ng isang maliit na kahon. Hindi ito ang singsing na may malalaking diamante. Isa itong singsing na may simpleng perlas. I promise you a life where you don't have to pretend. I promised you a name that you can be proud of. Will you marry me, Dane Santos? Will you be my partner for the rest of our real, unscripted, and messy lives? Naiyak si Dane, pero ang mga luhang ito ay hindi na dahil sa kalungkutan. Ito ay dahil sa sobrang saya. Yes, Chase,
kahit anong mangyari. Kahit hindi na ako magpanggap. Yes, gusto kitang pakasalan. Sa ilalim ng lahat at hapon, simula ng bagong buhay nila, wala ng pagpapanggap. Dalawa na lang, dalawang tao na nahanap ang katotohanan sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. At sa bawat pintig ng puso nila, ramdam nilang ito na ang totoong buhay na gusto at hinahanap nila. Wala nang kailangan itago. Malaya na silang maging sila. Ang kwento nila ay hindi nagtatapos sa the end. Doon sa maliit nilang cafe sa tabing dagat, malinaw na ang pinakamakinang na kristal ay hindi galing sa minahan, kundi hinubog ito ng hirap, pinatibay ng katotohanan, at pinakinang ng wagas na pagmamahal. Sila'y nabuhay ng masaya, payapa, at higit sa lahat, totoo.